Jesus. Ang tawagin niya ako, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisigap na makamtan ang nasa hinaharap. Papatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamutan ang gantimpala ng pagtatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag sa pananampalataya. Ito'y paunawa sa inyo ng Diyos. Ito'y paunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay pagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Salamat po sa pagkabasa ng mga salita. Bakit po kaya may ibang nakakilala ng sa Panginoon ay hindi nagtatagal? Ano kaya ang dahilan? At ano ang dapat natin gawin upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya? Nang makilala natin ang Panginoon, huwag tayong makontento na nakilala lang natin siya, kundi sikapin natin na makilala siya ng lubusan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Kapag tayo niyayaya ni Pastor na dumalo sa mga seminar, tayo sumama sa kanya dahil ito ay makakadagdag sa atin upang tayo tumatag sa ating pananampalataya. Tsaka, yung sumali din tayo sa mga ginagawa sa ating church, Unit, Life Class, saka SOB, dahil ito ay malaking tulong upang magkaroon tayo ng kaalaman at magkakilala ng lubusan kay Kristo. Kalimutan na rin natin yung ating dating buhay. Alisin na natin yung ating mga bisyo at sikapin natin gawin ang ating mga maling pag-ugali. Hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu dahil hindi natin kayang gawin na baguhin ang ating buhay kung tayo lamang. Kahit tayo iyayaan ng ating mga kaibigan na halina tayo magsaya-saya, pero dapat hindi tayo ang maakay nila, kundi sila ang maakay natin sa Panginoon. At kung halimbawa na tayo ay dati ay Martes, huwag natin, ang gawin natin, Martes natin ay ang salita ng Diyos. At saka kung halimbawa tayo ay dati ay hindi marunong magpatawad, sikapin natin na makapagpatawad agad upang malaman na mga kilala sa atin na tayo tuloy ng laban. Tsaka manatili tayong naglilingkod sa Panginoon at matyagang hintayin ang kanyang pagbabalik. Dahil kung tayo hindi magtityaga, hindi natin makakantay ng kanyang pagbabalik. Dahil kung halimbawa tayo ay sumawa na sa atin ng palataya, pagbabalik ng Panginoon, wala na tayo. Paano tayo? Hindi natin makakantay yung buhay na walang hanggan. At kung tayo naman ay nangihinas, at kung tayo may nanghihina, manalangin tayo sa Panginoon upang bigyan niya tayo ng pinibagong lakas at pag-asa na harapin ang buhay. Dahil nga, hindi naman natin may aalis na marami tayong marating ng mga problema. Kaya lang, iba pag nagka-problema, nanghihina na. Hindi dapat gawin natin pag tayo ng mga problema, ay tayo lumapit sa Panginoon upang tulungan natin. Upang tulungan niya tayo. Dahil ang nanalangin sa Panginoon ay nakakatulong dahil pag tayo nanalangin sa Panginoon, alam niya na tayo nagtitiwala sa Kanya. At siya ay laging nariyan upang tayo hingin. At saka, para tayo matag sa pananampalataya, pagpatuloy natin yung ating mga natutunan, yung gaya ng pagdalo sa mga gawain, pagdalo sa mga seminar, yung pagsunod kay Pastor, pag tayo niyayayaan niya. Yun ang ating magiging sandigan upang patuloy tayong matag sa pananampalataya. Ang tanging ko lang may iwanan upang patuloy tayong tumatag sa pananampalataya ay magkaroon ng pananabik na maglingkod sa Panginoon. Kalimutan na natin ang ating dating buhay. Pagpatuloy at isabuhay ang ating mga natutunan. Lagi tayong manalangin at magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Dahil sa nanalangin at pag-aaral ng mga salita, doon tayo magiging matatag sa pananampalataya. Ito lamang, salamat po. Manalangin po tayo.
Amang dakila, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagtulong mo sa akin upang makapagsalita ako sa harap ng mga tao. Dahil salamat po, Panginoon, sa aming mga napag-aralan na po ay maging daan upang patuloy kami lumago at tumatag sa aming pananampalataya. Sa iyo po lamang mataas na papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ah.